Alright mga ka-Vertusio, Merry Christmas at syempre, advance Happy New Year na rin sa inyong lahat. Lalo na sa mga walang sawang nanonood po sa aking mga content, sa aking mga updates, sa aking mga trivia na binibigay ko po sa inyo, yung mga nag-aalok po sa akin ng coins, yung mga from time to time, nagbibigay din po sa akin at nag-sponsor ng mga coins na gusto po nilang ipabenta sa iba. Merry Christmas sa inyo. At syempre, manigong bagong taon para sa inyong lahat. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo, i-spill out na namin po itong plano namin sa grupo na gagawin po namin next year para naman po ay maabangan ninyo kami sa mga lugar na pupuntahan po namin. Okay po? Kung ano man ang sekretong ito regarding sa coins to, syempre, ito yung mga gagawin namin next year. Abangan lang dito sa Vertu Show! Yeah. Nasabi namin sa grupo mga ka-Vertusio na mas palalawakin pa namin yung mga sources kung saan kami nakakakuha ng mga coins. Kasi karamihan sa mga nabibili kasi namin mga coins galing lang doon sa mga kakilala po namin. Sa akin nga personally ay galing sa mga bata ko. Yung iba naman ay kasi ako nagtuturo, syempre may mga nanonood sa akin ng mga bata. So yung mga bata ay nag-aalok sa akin ng mga coins tapos binibili ko. Okay po, so napag-usapan namin sa grupo na palawakin po ang aming sources at syempre to reach out na rin sa mga alam namin na may potential talaga to sell coins, lalo na hindi sila mga collector, yung iba nga sa kanila ay hindi masyadong knowledgeable about sa mga bagay na ito, pero may hawak-hawak sila ng mga coins na hinahanap po namin. Kasi ang mga target namin for next year na gusto po naming bilhan ng mga coins na hinahanap po namin ay ang mga jeepney drivers. Okay po? Jeepney drivers, para sa inyo itong gagawin naming episodes starting January next month or next year. Okay po? So ang gagawin po namin, particular lang po na coin na hahanapin namin at bibilhin namin sa inyo ay mga commemorative coins. Mga commemorative coins. Okay po? Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ang commemorative coins, ipapakita ko po sa inyo ang mga collection na meron dito sa ibaba. Okay po, ipapakita ko po sa inyo kung anong mga klaseng commemorative coins ang hinahanap po namin at gusto naming bilhin. So lahat ng mga jeepney drivers, para sa inyo po ito. Okay po? Kung anong klase mga commemorative coins ang meron na ako dito at kung ano pa ang hinahanap namin, ipapakita ko po sa inyo. Tapos after ko ipapakita sa inyo yung mga coins na meron ako dito, sasabihin ko sa inyo kung magkano po ang asking price namin sa mga commemorative coins na meron po ako or hinahanap namin mula sa inyo. Okay po? So ang sense kasi ng commemorative coins na hinahanap po namin ngayon ay hindi po namin para dalhin sa subastahan. Ang gusto po naming mangyari ay gagawa kami ng coin set. Ako mismo, personally, gusto ko pong gumawa ng coin set na ilalagay ko sa frame. Syempre, nasa coin set yun, di ba? Tapos, ilalagay ko po sa kwarto. Kasi yung wall kasi sa bahay ay maraming mga dingding yan. Tama, may mga area na walang nakalagay, very, lang siya, very clear, ganyan. So, gusto kong isabit doon yung mga coin set mula sa mga coins na nako-collect ako sa akin personally. Okay po. Kaya ang target ko for next year, ang gusto ko pong bilhan ng mga coins ay ang mga jeepney drivers. Kasi karamihan sa mga jeepney drivers, ang dami nilang barya. Ang dami nilang barya. Okay po. Yung ibang barya ay hindi nga nila alam kung ano ang value po nun. Yung iba hindi nila alam kung ano yung commemorative coins. At yun ang hinahanap namin. Yun ang hinahanap namin. Kung ano man ang commemorative coins, mga jeepney drivers na makakapanood po nito, eto po yun. Okay, mga ka-Vertusio, ang mga commemorative coins po ay mga coins, syempre, na ginawa po ng BSP, pero different po siya doon sa
mga series na meron po tayo ng coins kasi ang mga coins na ito ay ginawa in honor or in celebration po doon sa isang naganap na pangyayari dito sa bansa po natin or in honor po sa mga taong nakikipaglaban para sa freedom na meron tayo sa Pilipinas po ngayon back then. Katulad nila Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, ito ay General, ano nga ba ito? Malvar. Tapos ito naman, General Luna. Tapos meron tayo ditong De La Costa at saka Ricarte. Ito naman ay pangyayari ng ng Leyte, Gulf Landing. Tapos ito, mga bagong bayani. At marami pang mga commemorative coins na ginawa po ang BSP na limited lang po ang kanyang mintage or yung reproduction na meron sila kasi it is only meant for commemorating a certain activity or celebration na meron po tayo sa Pilipinas. Okay po, gawin natin example po itong sa Apolinario Mabini. Kunwari, ang commemorative coin na ito ay ginawa po para sa kanyang 150th birth anniversary. Yan, kaya gumawa po ng reproduction ng coins na yan. So, gantong klase din po ng mga coin ang hinahanap po namin na gusto namin gawing coin set. At ang plano po namin na bawat commemorative coin, may mga nasa listahan pa nga na wala ako dito. Kaya, yeah, most likely talaga, definitely, hahanapin namin ang mga coins na yon. Okay? So, we are planning to have 8 pieces per commemorative coin. Ulitin ko po, 8 pieces per commemorative coin. Yun po ang gusto namin mangyari para sa aming coin set. Okay po. Bakit 8? Kasi infinite. 'Di ba? Yung 8 ay infinite according sa math. Yan, wala siyang end. Okay po. So, hindi ako masyadong naniniwala sa lucky 7. So, I'm going to 8. Infinite. Okay po. For example, katulad nito, Apolinario Mabini, 2, 4, 6, 8. So, hindi na ako bibili ng commemorative coin na Apolinario Mabini. Pero madami pa akong mga coins dito na kulang pa. Katulad ditong Apolinario, Andres Bonifacio, 3 pa lang ito. So, kulang pa ng 5 yan. Ito naman, Antonio Luna, 3 pa lang din. So, kulang pa ako ng 5. So, hahanap pa ako niyan. Ito rin naman, one of the most coin na hirap ng hanapin, the rarest coin na hanapin na commemorative coin itong Miguel Malvar. And fortunately, meron po akong 3, kulang din ng 5. Ito naman, itong coin naman na nandito, meron akong 4. Ito ay ASEAN 50, 2017. Itong coin na yan. So, kulang pa ako ng 4 din dyan. Tapos, meron ako dito na Leyte, Gulf Landing. Meron akong 6. So, kulang pa ako ng 2 sa coin na yan. Okay po. Tapos, meron ako dito na Bagong Bayani. Bagong Bayani po yan. 2 pa lang. So, kulang pa ako ng 6. Tapos, syempre, may mga commemorative coin pa ako dito na pa isa-isa lang, fortunately. Fortunately, may isa ako. Katulad nito kay De La Costa. Itong kay De La Costa, isa lang meron talaga ako. Tapos dito naman kay Artemio Ricarte, isa lang din meron ako. So, marami pa talagang kulang. Meron pang mga commemorative coin about Rizal, which is wala ako noon. At marami pang mga commemorative coins na kulang pa talaga ang aking mga collection. Kaya sa mga driver po na meron po mga coins at meron kayong mga ganito, ihanda nyo po. Kasi yun po ang target namin next time. So pupunta kami sa mga jeep po ninyo. Tapos we will be asking if you have commemorative coins na katulad po nitong pinapakita ko po sa inyo sa video. Tapos let's have a deal. Kung pwede man naming bilhin sa inyo. Ako personally, mga Havertusio, ay very fan po talaga ako of collecting commemorative coins. Kasi ang mga commemorative coins kasi mga Havertusio ay hindi po taon-taon na nire-release po sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi po katulad sa ibang mga coin po natin
na from time to time nagre-release po ng mga mintages ang BSP. Ito po kasi ay kaya nga ang tawag nga po ay commemorative coin. Talagang ginawa lang siya in a particular date para sa isang particular na celebration din po or commemoration. Kaya nga siya tinawag na commemorative coin. Kaya very fun po talaga kasi syempre iba yung design. Kakaiba yung design. Okay po? Most of these commemorative coins mga ka-Vertusio ay may face value na same lang din sa mga coins na nire-release sa atin regularly with the series galing sa BSP katulad nito. Itong commemorative coin ni Juan Luna ay may face value na 10 piso. So kung ibili mo po ito ng gulay worth 10 pesos, so this can be used. Kasi 10 peso lang talaga ang market value po nito or ang face value po nito. Pero syempre, sa amin ng mga kolektor na nais pong mag-ipon at syempre gumawa ng design sa bahay gamit ang mga coins. Yung iba nga sa amin, katulad ng last year, yung pinsan ko ay kinasal, which is a collector also of coins. Kaya ang binigay namin bilang regalo ay commemorative coin. At ang commemorative coin na yun, kung hindi ako nagkakamali, ay Bagong Bayani. Bagong Bayani ba? O di kaya ano? Basta either Bagong Bayani or Leyte Gulf Landing. Yun yung 8 piraso na niregalo namin sa kanya. So, 'di ba? So, 'yun ang hinanap namin para sa kanya kasi siya nga ay collector. At syempre, yung saya, 'di ba? Kahit na hindi man 'yun pera or pera pala 'yun literally. I mean, hindi man siya malaking pera, hindi man siya magarang bagay na binigay namin sa kanya, pero being her as a collector at gusto din magkaroon ng coins tapos niregaluhan namin ng gusto niya magkaroon na commemorative coin ay sobrang saya na po yun sa kanya. Syempre naman, syempre naman. Kaya hindi natin alam talaga ang desire ng isang collector. For me, ako gusto ko magkaroon ng mga design sa bahay namin. Sa bahay namin, doon, sa bahay namin doon, ng mga collected commemorative coins. Okay po, collected commemorative coins. Yun po ang gusto kong ilagay sa dingding na meron po kami. Okay po. Kaya yung mga commemorative coins na nakita po ninyo dito na collection ko personally, kulang pa talaga. Marami pa ang kulang. Kaya mga jeepney drivers, makikiusap ako sa inyo. Gawin nating particular ito kung saan banda. Yung mga biyaheng Visayas, yun ang gusto kong puntahan una. Biyaheng Visayas. Time to time, pupunta ako sa inyo, makikisakay ako sa jeep po ninyo. Tapos please, sorry kung makakaabala man, pero ang nais ko lang naman ay bumili ng inyong mga coins. So habang nagbabiyahe po kayo, nagbablog naman ako. Titignan ko po yung mga coins ninyo. Tapos, pwede po bang ganito? Bawat commemorative coin na kailangan ko pa at meron kayo, bawat isa, bibilhin namin ng 200 to 300 pesos. Depende po sa quality. Okay po, depende sa quality. Kung maganda po yung commemorative coin, walang gasgas, high quality pa, ano bang tawag nito? Kumikinang pa. Okay, pwede siguro nating bilhin yon ng 300 pesos. Tapos kung medyo mababa na ang quality ng mga coins po katulad nito, medyo mababa na po ang ang value or ang quality po niya as a commemorative coin, pero regardless, commemorative coin pa rin siya. So bilhin naman natin siya ng 200 pesos. So okay ba sa inyo yon? Bawat commemorative coin na makita po namin or makuha namin mula sa inyo ay bibilhin po namin ng 200 to 300 pesos bawat isa. Okay po. May mga nagtatanong, paano pag wala kayo makuha? Okay, kami na lang po ang bahala po nun. Okay, kami na po ang bahala sa generosity po namin dahil naabala namin kayo. Pero ito ang pangako namin, bibilhin namin kung ano mga coins na meron ka na mahalaga sa amin bilang mga kolektor, bilang ganti naman sa pag-allow ninyo sa amin to have a vlog video and syempre
tulong na rin yon. Bilhin namin yung mga coins ninyo. Okay po? So, yung mga coins na meron kayo, it's just having the face value. Pero kapag bibilhin po namin yan ng mga collector, may mataas na value po yan. Mag-meet tayo sa gitna. Okay po? For our collection, and at the same time, tulong namin sa inyo. So, yun po ang next na project namin sa Virtusio next year. Kita-kita tayo, Visayas area, Visayas. Yung mga biyaheng Visayas. Okay po? Sa ano to ha, dito sa Quezon City po ito ha. Visayas Avenue, bumabiyahe ng Visayas Avenue. Klaruhin ko lang po. Mga jeepney na bumabiyahe ng Visayas Avenue. Hindi po muna sa Cebu. Okay po, kasi si Virtusio po, ang inyong lingkod ay nasa Maynila, nasa Quezon City po ngayon. Okay po. So, mga biyaheng Visayas. Okay po, mga biyaheng Visayas, Quezon City. Yun po ang next na, yun po ang unang target po natin to which we will buy your coins. Okay? Kita-kits! You.